Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Abilene Garcia, at ito ang Tulong Tulong ko pa sa Global sa TFC, TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman, para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, gusto mo na bang mag-asawa o nagbabalak na bang mag-asawang anak o apo mo? Kung tatanungin ka kung paano malalaman kung sino ang tamang pakasalan, ano kayang sasabihin mo? Good news, mamaya pag-uusapan natin kung ano-anong dapat ipaalam sa ating mga anak o apo kung sila ay naghahanap ng mapapangasawa. Sa ating episode na Siya Kaya Ang Para Sa'yo, para sa Usapang Real, abangan ng panayam ni Lucy Cruz Valdez kay Ruby Rodriguez at matutunghayan din natin na dahilan kung bakit iritable ang tao kapag kulang sa tulog. Mula yan kay Chris Alizaga. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa programang Tulong ko pa sa Global. At syempre, special greetings to Emily Mururi, Jenny De La Cruz, Ruby Rodriguez, kasama na si Gary Pangan and Anjanette Abayari. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. At syempre, ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Carico Authorized Dinner. Yan po ang Purify by Pura Vida. Ang paniniwala po namin, one idea can change your life, or in this case po, one quote can change your life. Ang ating tulong pampagana quote sa araw na to ay, the pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty. Mula yan kay William Churchill. Kapag pessimist ka, ito po nangyayari, panay problema ang iyong nakikita. Pero kapag optimist ka naman, panay oportunidad ang iyong nakikita sa bawat problema kahit na bad na, no? Kaya napaka-importante po nito kasi po, pag panay problema nakikita mo, madidepress ka, mainis ka, maasar ka. Pero pag nakikita mo yung magandang pwedeng mangyari sa mga pangyayaring parang pangit, mas maganda po maging pananaw mo sa buhay at maganda ang reaction mo sa sitwasyon. Oo, kasi minsan parang kahit na madilim, no, may liwanag pa pala yun. Kasi kung pessimist ka, nakapokus ka lang sa problema o hirap na pinagdadaanan mo sa bawat sitwasyon na meron ka. At dahil dito, parang ayaw mo na tuloy harapin yung bukas, di ba, o yung mga pangyayari. So, yun po isang bagay na kailangan yung pag-isipang mabuti. Paano ba kayo tumingin sa problema? Kasi po yung pagtingin nyo sa problema ay malaki po ang nagiging epekto sa buhay nyo ngayon at magiging epekto sa buhay nyo bukas. Correct. At kung optimist ka naman, nakapokus ka sa magagandang pwedeng mangyari at hindi mo gaanong iniintindi ang hirap at problema. Mahirap din ito gawin, di ba? Pero dahil dito, parang gusto mo nang simulan o harapin yung pangyayari. Sana po yun po ang aming panalangin po sa inyo. Kung gusto nyo talaga gumanda ang buhay nyo, gusto nyo maayos ang buhay nyo sa mga bagay at mga relasyon sa kapaligiran nyo, tingnan nyo po yung magagandang nangyayari. May pangit po, wala tayong magagawa doon. Tingnan nyo po yung maganda at pwedeng magandang mangyari. Promise po, gaganda ang inyo. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, na-terminate ka, masakit yun, di ba? Pero kung pessimist ka, kadalasan hindi mo masusolusyonan yung problema mo o madidepress ka. Dahil hindi ka pa nagsisimula, parang talunan ka na. Yung pala may dahilan ng Diyos, bakit ka nawalan ng trabaho. So, yun po ang problema ng pagiging pessimist. Dahil nakikita mo lahat ng problema, ay mo nang kumilos. Ang optimist naman po, nakikita mo yung mga maganda sa pangit na nangyayari sa buhay mo, so mas magiging maganda ang reaksyon mo sa buhay. Ba't gano'n, ano? Parang iniisip ng isang tao, parang, nako, malabo yan, mahirap yan, imposible yan. Yun ang nakikita, di ba? Pero kung optimist ka, kadalasan nasusolusyonan ng problema na kung minsan sa mabilis na panahon at kahit matagal na panahon, di ba? Dahil kahit mahirap, tuloy lang dahil maganda ang pwedeng mangyari. Yun po. Kaya paulit-ulit po namin sinasabi sa inyo, lahat tayo may problema, lahat tayo dadaan sa problema, lahat makakaharap ng problema. Hindi po problema yung problema. Ang problema po kung paano natin tinitingnan at haharapin yung problemang meron tayo. Oo, ito sabi ng Bible, di ba? Sa Philippians 4:8-12. Sabi doon, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. At ang ganda po ng paalala na whatever you learn or receive or heard from me or seen in me, put it into practice at may kasunod, and the peace of God will be with you.
So, yun po yung napaka-importante. Diyos na po ang nag-utos niya na pag may mga pangyayari sa buhay natin, tingnan natin yung maganda. Pero hindi po lang basta nadinig mo. Dapat gawin mo. Kaya sabi po ni Paul, put it into practice. And that's the only time the peace of God will be with you. Pero kung nadinig mo lang, inisip mo lang, binalak mo lang gawin, pero you did not put into the practice, baliwan. At kapag ang peace ay nasa sayo, mas marami kang magagawang tama. Ang magandang tanong, pessimist ka ba o optimist? So, yun po kailangang intindihin niyo mabuti. Kasi hindi importante kung pessimist o optimist makatabi niyo. Ikaw, anong klaseng tao? How do you face problems? Kaya sana sa araw na to, maging optimist tayo para lalong gumanda ang ating Kaya ang payo namin, maniwala ka. Okay? The pessimist sees difficulty in every opportunity, but the optimist sees opportunity in every difficulty. Naku, napakaganda! Okay, dumaka naman tayo sa isang segment hatid sa inyo ng Purify by Pura Vida, authorized Carico dealer in California. Tunghayan natin ang dahilan kung bakit irritable ang tao kapag kulang sa tulog. Mula yan kay Chris Alizaga. Chris! Pagod ka na ba mag-isip? Napansin mo ba, kapag kulang ka sa tulog, mas irritable ka, mas madaling masaktan, mas mahirap magdesisyon. Hindi ka naman masamang tao eh. Pagod ka lang. Sleep is fuel for the mind. Kapag kulang, umihina ang emosyon na control. Kaya minsan, sumasabog tayo sa maliliit na bagay. Kung parang ang bigat ng pakiramdam mo araw-araw, huwag mo agad sisihin ang sarili mo. Tanungin mo muna kung nakakatulog ka ng maayos. Ang maayos na tulog ay nagbibigay ng clarity, mas malinaw na pag-iisip, at mas mahinahong puso. Ang Carico Grounding Mattress supports relaxation and nervous system, helping your mind slow down so you don't just sleep, you rest deeply. At kapag malinaw ang isip, mas maganda ang direksyon ng buhay. Ako po, si Chris Alizaga, andang tumulong para mas gumanda ang buhay. Maraming salamat, Chris! Until next time! Bago tayo mag-break, if you're looking for an outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion for Filipinos, gaya natin, reach out po kay Attorney Alan Lindein. Please call po ang numero 747-214-7474. And for consultation, email us at tulongkopasamo@gmail.com. And also for your medical or immigration medical exam in Form I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, California. O tawagan po ang numerong 818-639-0209 o mag-email po sa tulongkopasamo@gmail.com. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Huwag bibili. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, basa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. Ay, dahil gusto naming patuloy mas gumanda ang iyong buhay, patuloy kami bibigyan ng tips sa pwedeng patuloy magpaganda ang buhay niyo at ang mga mahal sa buhay. Kasama na dyan ang mga panayam na nagbibigay sa atin ng kakaibang perspective sa buhay. At syempre, makakamit natin ang iba't ibang pananaw sa buhay dahil bahagi na ng Tulong Ko Pasamo Global ang usapang real with Lucy Cruz Valdez. Panoorin natin po ang panayam ni Lucy Cruz Valdez kay Ruby Rodriguez. Hello everyone and welcome again to Usapang Real with Lucy. Nasaan ba ako? Ako ay nasa Los Angeles Medical Center, LAMC. Alam niyo kung bakit? Film set ito ngayon sa isang series on Filipino nurses at isa sa mga cast dito ay si Ruby Rodriguez. Siya ang kakausapin natin ngayon. Dito na siya ngayon nakabase. Okay! Alright, ready?
Yeah, this is clean. Okay, Ruby, thank you so much for being here with us. Of course, Taking thank time you, out from thank you. such a busy schedule, grabe. Pero nakakatuwa kasi nakapag-shoot pa kami ng actual Behind the filming. Yeah. Teka, so, okay. I know. How long have you been here, Ruby? I left 2021. Why? Well, it's for my son. Kasi nga, he's being treated here for a rare autoimmune. And then, let's face it, mas maganda ang special education dito. Because my son is also in special ed. He has intellectual disability. So dito, yung school nila talagang tututukan nila. I'm sure. I mean, and they have a special school and they're all special ed students. Yeah. How long was he in the Philippines before you moved here? Since he was born. And then we fly back and forth for his treatment. Ay, ang hirap nun, ano? Ang sakit sa bulsa, di ba? What was your pathway to citizenship? My husband is an American. Ay, ganun ba? Oh, Citizen I didn't siya. know that. American citizen siya. He's a Filipino-American ba siya? Filipino-American. I see, I see. Yeah. Where did you meet? Philippines. How? Tell me your love story naman. He was in Itbulaga. I mean, like for a summer. Tapos they got him to design because he's an artist. I see. And that's where we met. And then he never left na. Oh, that's so sweet. Okay, tell us about Itbulaga because, you know, you were a mainstay for like over 20 years. Yeah, 30 I mean, plus. 30 plus pa, diba? Parang everybody, So 91 You- to 2021. you're like as associated with Itbulaga as Yeah. Tito Vic and Joey. Oh yes, my mentors. I know. Tapos bigla na lang, ay, Bigla nawala ako na si nawala. Ruby. Kasi ano yan eh, like when I decided to, hindi naman to yung parang in a snap of a finger. It was planning. So I planned it. So 2018 pa lang when we were deciding already to move. All right. So 2019 came and then I said, on the 2018th I was planning, I said, I don't want to go to the US na wala akong trabaho. So kung may trabaho ka agad. So I said, kailangan yung hindi mo na sabi ko, tapos naman ako ng college. Can I work at the consulate? Sabi ko, dahil naman ako. So I asked Tito Sen how to apply. So he told me this is where you apply. So I applied and then sent everything, do the exams, interviews, lahat. And then I passed. So they got me 2019. They know the real reason I'm, I see, moving, I see. okay? Tapusin ko lang po yung school ni AJ kasi magtatapos na siya ng March, April. Sabi niya, okay. And then COVID. Anyway, how's life here so far? At first, it was like, parang, I'm all alone. Yung parang ganyan, nasanay ka kasi. But then, it's fun because I have a lot of friends. All my family's here. Like I said, I travel back and forth. So sanay. And then it's like, you're very, very independent dito. Ang panibago is like, hindi ako marunong magluto, so kailangan matuto ka. Although, buti lang. Matuto ka ba? Hindi. Asawa ko magaling magluto. Okay. So, okay lang. Ako, Compliment. akin ang grocery and all. Ang hatest ko is dalaba and tupe. Kasi nga, pag naglaba ka, yuko, ang sakit sa likod. So, nag-deal kami ng daughter ko. Aba mautak. Sabi niya, Mommy, I'll wash your clothes. Kasi ginagawa namin, me and my daughter sabay, my husband and my son sabay, para boys. Kasi iba yung amoy ng damit na lalaki, di ba? That's true. Good idea. So, sabay kami ng daughter ko. Pero mautak yung daughter ko. She'll use my app. Yung app ko dun sa laundry. Oh, may apa ba yun? Oo, ngayon, yung amin meron. May ganon? The app. Para i-time or No. whatever? Yung bayad mo and all, naka-app. I see. Okay. Oh, So, naka-app siya. Ginagamit niya, pera ko, pero siya maglalaba. Para siya maglaba, pera ko. So, wala siyang gastos. Wala siyang gastos. Tapos, hindi man lang kasama ang tupe, ako pa rin na magtutupe. I will not fall before you. Ganun siya. Ako na nga nagbayad, di ko pa nagtupe. Pero, di ba? Parang part-time labandera. Siya. Sa kanya yun. Sa kanya Lugi yun. ka. Tapos, ang linisan ng bahay is like, she cleans her own room, I clean my room and with AJ and everybody. And then, outside, tulungan. Yeah. Yeah. Were you prepared for this or was there sacrifice on your part? Considering that you had to give up a very lucrative showbiz career. That's the sacrifice that you have to give. Which is more important? Your family or money? To me, it's family.
I mean, I was able to had a good run in the Philippines. So sabi ko, I don't want to leave the Philippines na I'm down and out. You're a nobody. Yung at least umalis ako ng Pilipinas, kilala pa ako. Kaya nung umalis ako, nakakatuwa na parang nasa na siya, where is she? And people are asking like, balik kang Bulaga, where are you? Or like, nasan ka na? And then they were all shocked that I moved here. Parang why? Ayun. Pero hindi ka naman malalaos siguro doon. Galing-galing mo eh. Hindi naman. Oo. Thank I you. mean, Pero siyempre, parating meron at merong bata yan. Pwedeng hindi ka malaos, pero tatanda ka. Yun, and your spirit may be willing, but your body's weak. That's true. So, like, since tatanda ako dito, that's why I went on a private work. Yung, kumbaga, out of the limelight. Yeah. Kasi yon pag out of the limelight, kahit ugod-ugod ka, ano ngayon, di ba? It just so happened na hindi talaga matanggal sa dugo ko. So, here I am. Once an actor, always Ways an actor. So, dati, meron tayong tatag sa Philippines, you have your main job, you're an actress and everything. Tapos may mga racket ka, di ba? Yung mga hosting dito, hosting dyan. Ngayon, baliktad. I have my main job, which I'm so proud of because I work at the Philippine Consulate of LA. And then, showbiz yung aking racket. Nilaraket na lang ang showbiz. Char, can you ask Mark if I can shorten my line too? Like, no. It's like more of a, I'm nice. Instead of I'm being nice now. You just want to take. Yeah, just like, so that it'll be faster. I'll get that confirmation for you. All right. Hey, Mark. Right? Because they want to make us walk so fast. Anong mga namimiss mo sa Pilipinas? Okay, bukod sa... Nawala rito. Nawala rito? Oh. Kasi yung food hindi, marami dito. Oo. Okay, marami dito. Like, there are a lot of Filipino restaurants here at saka groceries, no? So, pwede mong bilhin lahat doon. Ano yung namimiss mong mga chichirya, nando doon lahat. Tawang-tawa nga sila kasi, like, here on the set, ang dala kong, nagdababaon ako ng snacks na Filipino snacks. Taman ako magdadala Ano ng yun? imported. Like what? Okay. Pilipit, Singaling, Hakubina, yun yung mga dala-dala ko dito, okay? Hakubina, Oh, pwede. pero, alam, nakakatuwa, is like, gagamitin ko siya sa scene. So, lahat sila, taste it's really good. What is it called? Shingaling. So, let's like, what? Shingaling? So, mamaya, oh my God, it's so good. Humihingi, kakainin na nila. You know, it's so nice because they love our snacks, pati yung Pilipit. Yung Hakobina, yung kasama namin dito na si Pablo Azar. He's a famous Telemundo star, Mexican Oh, siya. really? Yeah. Okay. He's famous in Telemundo. Sabi niya sa akin, oh, my wife loved the Hakobina kasi binigyan ko siya. Tapos inuwi niya. Sabi niya, I wanna know where you got it. Tapos sabi ko, I still have it home. In the next shoot, I'll bring it for you. So binigay ko sa kanya, tontuwa talaga siya. Sabi niya, you still have some. I'll be your pusher. Just wait. Gaganunin ko na lang. So yun ang mga dinadala ko. Pero ang napopromote mo pa ang Philippine product. Pero ang pinaka namimiss ko talagang wala talaga dito ay yung mga angels ko. Yung mga kasambahay ko. Mimiss ko sila. Kasi syempre, nasanay ka na pagising mo sa maga, may pagkain ka na, may kape ka na. Pagdating mo sa bahay, hubarin mo lang yung damit mo, sila na maglalaba. Ayusin nila lahat. As inisin yung bahay. I mean, you know, yan ang talagang nakakamiss. Kahit na sinong Filipino, tanongin mo dito, yun ang... Pati yung mga born and raised na mga Phil-Ams dito, pag umuwi ng Pilipinas at nakita nila yun, can we bring them back? Parang ganun. Maraming salamat, Luchi! At kung kayo ay nabitin sa kwento ni Ruby Rodriguez, bisitahin lang po ang Usapang Real with Luchi on YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe to stay updated sa mga bagong usapan. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan po natin, ano-ano mga dapat ipaalam sa ating mga anak o apo kung sila ay naghahanap ng mapang-asawa. Sa ating episode na, Siya Kaya Ang Para Sa'yo? By the way, may good news kami para sa mga gustong magparamdam ng pagmamahal. Give a Valentine floral balloon bouquet that lasts like your love. Why is it special? They use flowers that last longer because they do not wither, with custom photo and custom text.
with color of your choice and handmade with love. So for orders, please email helpkingllc@gmail.com or text or call 747-322-0873. Free delivery within Los Angeles, California. So, order na! Magbabalik pa ang tulong ko para mo global. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para mo global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia! Bago natin pagpatuloy ang ating topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula kay sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Crist. Gina! Kapamilya, alam mo na ba ang gagawin mo sa retirement funds mo? Huwag mong hayaang matulog yan ng konti lang ang kita. Alam mo bang may program sa fixed index annuity na may offer na 25% upfront bonus for rollovers? Katulad ng 401k, 403b, 457, or IRA. Pwede rin ang CD and saving account transfers. For example, kung may $100,000 ka, may $25,000 upfront bonus ka na i-add sa initial funds mo. O di ba bongga? Ito ay paraan ng pag-iipon na protektado ang puhunan because of upside potential and downside protection. You are guaranteed to never experience losing a single penny. Ang tanong, kailangan bang malaki agad ang pera para magsimula? Depende yan. If you'd like to set up a Roth IRA, pwedeng mag-umpisa for as low as $100 a month or $7,000 a year for clients 50 years old and below, or $8,000 naman if over 50 years old. If it's a single premium like rollover of 401k, 403b, 457b from previous jobs, or transfer of IRA, CD, savings account, the minimum premium depends on the program na pipiliin nyo. Pero, paano naman ang growth? Kumikita ba to? Yes naman! The cash value growth is based on the performance of a market index. Also, the interest compounds annually. Kapag maganda ang takbo ng market, may potential kang kumita. Kapag bumagsak, protektado pa rin ang funds mo because it has zero floor protection. What if kailangan mo ng pera? Lock ba ito? Hindi totally locked. May access ka up to 10% kada taon without penalty. Marami ang natatakot na maubusan ng pera habang buhay pa sila. Tama? Kaya may option ito na guaranteed lifetime income. Ibig sabihin, pwede kang makatanggap ng income habang nabubuhay ka. Gaano man katagal, kahit umabot ka ng 200 years old at kahit depleted na yung initial funds mo. O diba ang ganda? Diba mas prefer natin ang predictable and lifetime income? Ito na yun! Malamang ang tanong nyo, paano kung may mangyari sa policy holder? Like, kung namatay ka na, mapupunta ang full accumulation value diretso sa beneficiaries mo. No probate, no hassle, no delay, and no withdrawal charges. And pag nagkasakit ka naman, you also have additional access to funds using terminal illness rider, nursing care rider, and emergency access waiver rider. You can also double your income when you need it. Napakahalaga talaga ng ipon na may proteksyon. O kaya yung mga retirees dyan, o magre-retire pa lang, o mga batang gustong mag-ipon na may proteksyon, ano pang hinihintay nyo? Tawag na! Handa ko kayong tulungan. Text me at 323-244-9784. See you next time! Maraming salamat, Gina! Kaya for more information about life insurance, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman kung saan nahanap tayo ng mga paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman sa buhay. Kapamilya, maraming binata at dalaga ang naghahanap ng Mr. Right at Mrs. Right, di ba? Dahil gusto nilang maging right ang kanilang kinabukasan. Totoo po yan. Yan po ang panalangin ng napakadaming mga tao ngayon, lalo yung mga binatang dalaga. Pero higit sa lahat,
mas panalangin po yan ng mga nanay at ng mga tatay na sana'y anak nila o mga lolo at mga lola, yung mga apo nila ay mga asawa ng tamang tao para mas gumanda ang kanilang buhay. Totoo yan, talaga. Di ba pangarap namin yan? Pangarap din ng mga magulang na nanonood ngayon na matagpuan ng kanilang mga anak si Mr. or Mrs. Right. Mhm. Kasi parang naman mas gumanda ang buhay kasi parang tayo gusto nating maganda yung iiwanan natin sa ating mga So, anak. napaka-importante po yan. Kaya kailangan maunawaan natin paano ba makahanap ng Mr. at Mrs. Right at si tatay, nanay, lolo at lola, malaki po ang gagampanan yung papel para mangyari ito sa ating mga anak. At sir, bibigyan natin sila ng mga tips para matagpuan ang Mr. or Mrs. Right. So mga magulang, mga lolo, mga lola, siguraduhin yung malaman o mapanood ito. Ito itong ginagawa pa natin. Mapanood ito ng inyong mga anak at ako para magabayan sila sa paghanap nila ng kanilang Mr. o Mrs. Right. At good news, sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-ano mga dapat ipapaalam no, sa ating mga anak o apo kung sila ay naghahanap na ng mapapangasawa. Sa ating episode na, Siya kaya ang para sa'yo. Yung po yung napakagandang tanong po. For example, may boyfriend o girlfriend ay apo at anak nyo. Ang tanong nyo sa kanya is, siya kaya ang para sa'yo? Kasi may posibilidad na hindi siya o may posibilidad na siya. Pero ang tanong, sir, paano malalaman kung siya? Ito na nga po, napakaganda. Hindi nyo na kailangan sabihin sa apo at anak nyo. Panoorin na lang nila itong show na to. Malalaman po nila dahil bibigyan po namin kayo ng mga tips para magabayan kayo. Hindi lang yung anak nyo, kayo kasi po magtatanong sa inyo yan, nagpapakounsel. Kayo din po dapat alam itong mga bagay na to para magabayan nyo sila para gumanda ang buhay. O maaaring hindi na nila magamit ito dahil matanda na sila sa mga anak at apo na. No? So, number 1 na tip namin ay huwag maghanap ng Mr. Right or Mrs. Right. No? Maging Mr. or Mrs. Right, huwag daw maghanap. Grabe yung tip number 1. Ano? So, dapat ulitin ko na po yung tip ha. Huwag maghanap ng Mr. at Mrs. Right, which is ginagawa po ng napakaraming binata at dalaga to. Dapat po, ito dapat gagawin niya. Maging Mr. at Mrs. Right. So, ano po ibig sabihin ito? Okay? Kung minsan po, nauubos ang oras, panahon, isip ng napakaraming binata at dalaga, Kaka-search. Sino ba? Ito po payo namin. Okay? Huwag mag-ubos ng oras para dyan. Ano gagawin ko? Dapat ikaw ay maging Mr. o Mrs. Right. Ibig sabihin po, ubusin mo ang oras mo, pagandahin ang buhay mo para ikaw ay maging Mr. o Mrs. Right. Pag ganito pong ginawa nyo, malaki posibilidad matagpuan nyo si Mr. o Mrs. Kasi Right. ang problema ng maraming binata at dalaga, hanap ng Mr. or Mrs. Right, di ba? Sa totoo lang, ilang beses na nilang sinubukan, di ba? Wala pa rin nangyayari kasi sila yung nandun sa on the search of looking, hindi not the search of being. Yeah. Kaya kung minsan nga po may mga pagkakataon po, makikita niyo na si Mr. at Mrs. Right. Pero hindi naman sila gusto ni Mr. at Mrs. Right. Ay, siya gusto ko. Siya gusto ko. So, okay na, natagpuan niya. Pero, nalaman niya yung gusto niya, si Mr. Right o si Mrs. Right, para sa kanya, hindi siya gusto. Problema pong malaki yun. Ito po yung mga nanliligaw na babastin. Lalaki. O ba mga babae naman po, naghihintay ligawan ni Mr. Right. Hindi naman nililigawan. Napaparamdam na siya, hindi naman pala siya gusto. Malamang naintindihan niyo po ibig namin sabihin. Problemang malaki yun. Natagpuan mo nga, kaya lang ayaw sa'yo, problema yan. At saka di ba, parang gaano na ba karaming pagkakataon na may gusto tayo pero hindi naman tayo gusto. Totoo yan. Maraming ganon, Yun di po, ba? ayaw nating mangyari sa inyo. Kasi nga po, ginawa nyo yung naghanap ka ng Mr. at Mrs. Right. Ang problema, hindi pala ikaw ang gusto niya. Kaya ang payo po namin, ulitin ko po huwag maghanap ng Mr. at Mrs. Right. Huwag. Anong dapat gawin? Dapat ikaw ang maging Mr. at Mrs. Right. So, paano mangyayari? Ayan. Oo, kaya tayo namin, huwag nga daw maghanap, no? Maging ikaw yon. Dapat, huwag mo ubusin yung panahon mo, kakahanap. No? Itama mo yung buhay mo, tama mo yung pananaw mo, itama mo yung character mo. Di ba? Para maging Miss or Mrs. Ano po Right ibig ka. sabihin na? Kung estudyante ka, mag-aral ka mabuti. Oo. Maraming Mr. at Mrs. Right ma-attract sa'yo kung empleyado ka. Magtrabaho ka mabuti. Yes. Pagandahin mo yung career mo. Gawin mo lahat ng pwede mong gawin para gumanda ang buhay mo. At ang maganda dyan, isang araw, hindi na nila kailangang maghanap ng Mr. or Yes. Mrs. Right.
Dahil sa ganda ng buhay mo, maraming Mr. or Mrs. Right ang maghahanap sa'yo. Ikaw na yung hahanapin. Yung sinasabi ko na, pag ginawa niyo po itong tip na to, hindi ka maghahanap. Ano mangyari? Hahabulin ka ng mga Mr. at Mrs. Right. This time, mamimili ka pa. Baka meron kang tatlong Mr. at Mrs. Right, mamimili ka pa. Bakit? Kasi napaka-attractive mo. Napakaganda ng buhay mo. Ikaw ay Mr. o Mrs. Right. So, ano mangyayari? Ang daming ma-attract. Ngayon, mas marami kang choice. At ang nakakatawa dyan, di ba? Pati si Mr. or Mrs. Wrong lalapit sa'yo. Yan. Di ba? Kasi sobrang attracted na eh, di ba? Kung dalaga ka, maraming binata maliligaw sa'yo. Kung binata ka, maraming dalagang magpaparamdam sa'yo. Dahil ikaw na mismo yung Mr. or Mrs. Right. Siyempre, napakagandang tip ngayon na napaalala rin po ng family na dahil sa ganda ng buhay mo, Mr. Right ka, Mrs. Right ka, pati mga Mr. Wrong at Mrs. Wrong lalapit sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Ingat ka doon kasi Yes. lumapit sa mga hindi tama, medyo hindi maganda pang unawa mo, sa kanya ka mapunta. So, yun ang problema pag ikaw ay Mr. at Mrs. Right, ang daming lalapit. Correct. Kaya pag-isipan ninyo mabuti kung ikaw ay isang napakagaling na empleyado ba, no? Ang tawag sa iyo ay Mr. or Mrs. or excellent employee, di ba? Malamang hindi mo na kailangan maghanap ng magandang trabaho, di ba? Dahil ikaw yung hahanapin ng magandang trabaho. Ang magagandang kumpanya mismo ang lalapit sa iyo. Ganon din sa ating buhay, di ba? Ganon din sa paghahanap ng asawa. Kaya, paalala ko ulitin po namin na ito isa sa pinakamagandang tip. Pag ito na unawaan nyo, daming magandang mangyayari sa buhay, lalo na sa pag-asawa. Huwag maghanap ng Mr. o Mrs. Right. Okay? Ano dapat? Maging Mr. or Mrs. Right. Oo, be the Mr. or Mrs. Right. Dahil kapag ginawa mo yan, darating at darating si Mr. at Mrs. Right. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Rick Garcia po muli. At Abilene Garcia. Bago natin pagpatuloy ang usapan sa topic na ito, panoorin muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Adeline and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. With lasting impact. We often want to know the result before we obey. But God asked for obedience before understanding. So obey God even when the path isn't clear. Your obedience today may bless someone you'll never meet. Trust God with the outcome. This is Erica Garcia. And Abilene Garcia giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat! For more life lessons, subscribe lang po sa Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat ipaalam sa ating mga anak o po kung sila ay naghahanap na ng mapapangasawa. Sa ating episode na, Siya Kaya ang Para Sa'yo? Okay, review lang tayo. Sabi natin, tip number 1, huwag maghanap ng Mr. or Mrs. Right. Be the Mr. or Mrs. Right. So, yun po, paalala po namin ha, huwag itigil lang, sa mga naghahanap, itigil lang. Sabihin nyo sa mga anak at apo nyo, itigil lang maghanap. Ano dapat nyo gawin? Ayusin mo buhay mo, pagandahin mo buhay mo, pagandahin mo karir mo, si Mr. at si Mrs. Right darating sa buhay. Tip number 2, huwag maghanap ng taong magbibigay sa iyo ng ginhawa. Ang hanapin mo ay taong sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Ito po isa sa pinakamaganda at pinaka-importanting maunawaan po natin. Marami po, lalo ng mga babae, naghahanap po ng lalaking magpo-provide, lalaking bibigyan siya ng kaginhawakan, lalaking bibigyan siya nito. Wala pong masama yun. Oo. Kasama po sa paghahanap ng mga pangasawa. But, life is life. Ano po ibig sabihin ng life is life? Sa buhay po may mga darating na pagkakataon na hindi maganda. Correct. Mawalan siya ng trabaho, malulugi kayo sa negosyo, maubusan kayo ng pera. Darating yun, okay? Kaya ang buhay po ups and down. Ang tanong, pag dumating na sa puntong wala ng pera asawa mo, nalugi sa negosyo, mahal po ba siya? O iwanan mo na siya? Doon po ang problema. Kaya po ang payo namin, huwag maghanap lang ng tao magbibigay sa'yo ng ginhawa. Ano yun? Maghanap ng Mr. or Mrs. Right
nasasamahan ka. Kasi kasama sa buhay yun, sa hirap at ginhawa. Tama yung sinabi mo, sir, eh. Kasi may mga panahon talaga, no, mga kapamilya, na hindi maging maginhawa ang buhay nyo. Mm. Kasi hindi naman puro lahat bed of roses, eh. Kasi kahit nga yung rose, merong thorns, di ba? Ano ang gagawin mo? Hiwalayan na kapag ka ganun? Hindi. Dapat hahanapin mo yung sasamahan ka. Yun po kasi problema, pag ang hinahanap niya, ginhawa. Ang problema, may mga pagkakataon, hindi na ginhawa. Oo. Hiwalayan na, hindi po yun ang payo namin sa inyo. Hindi magandang pagsasama yun. Dahil pag ganun po ang pananaw nyo, sigurado maghihiwalay kayo. Sir, bakit kami maghihiwalay? Kasi siguradong merong pagkakataon sa buhay nyo na hindi ginhawa, may hirap. So pag nilagyan nyo sa isip, kaya ako siya pinakasalan dahil bibigyan niya na ako kaginhawakan, patay na kayo doon sa problema yun. Bakit? Pagdating ng hirap, hindi mo kakayanin. Dahil mali ang dahilan, ba't kayo nagpakasal? Pero may mga mag-asawang kahit hindi maginhawa ang buhay, patuloy pa rin nagsasama, di ba? At naghahanap ng solusyon sa kanilang problema dahil ang napangasawa nila ay si Mr. at Mrs. Right na handang sumama sa hirap at ginhawa. Yan po yung gusto namin mangyari sa buhay nyo. Hanapin nyo yung taong sasamahan ka. At makikita mo yan, pag kayo nanliligaw pa lang, kayo ay boyfriend, girlfriend, makikita nyo kung paano sila mag-react sa problema. Sila ba yung matatakot, naiinis, gusto kang iwan pag may problema, o ikaw yung pag may problema, upuan natin to, hanapan natin ng solusyon, hindi lahat ng bagay, dahil ang paniniwala niya, lahat ng bagay may solusyon. So doon pa lang po, boyfriend, girlfriend, ligawan, makikita nyo na, siya ba yung naghahanap lang ng ginhawa? O siya yung taong sasamahan ka sa hirap at ginhawa? Okay, tip number 3, huwag maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo ay taong kahit hindi ka maintindihan, hindi ka pa rin iiwanan. Yan po yung isang napakagandang tip na naman po. Marami po kasi tao, normally, pag naghahanap ng boyfriend o girlfriend, naghahanap yung, gusto ko yung understanding. Gusto ko yung maintindihan niya ako palagi. Kasi pag gano'n, gaganda ang aming pagsasama at magiging ayos ang aming pag-asawa. In a way po, may punto po yun. Pero ito po, problema. May mga pagkakataon sa pagsasamang mag-asawa, hindi mo talaga siya maiintindihan. Totoo, promise po yan. Hindi lang po minsan, maraming pagkakataon na darating sa inyong pagsama, hindi maintindihan yung ginagawa ng asawa mo. Ito problema. Dahil hindi mo na maintindihan, iiwanan mo na siya. Hindi po. Kaya ang payo namin, huwag niyo kakalimutan. Huwag maghanap lang ng tao kaya kaintindihin. No. Maghanap ng taong kahit hindi ka maintindihan, di ka pa rin niya iiwan. Tama yung sinabi mo, sir, eh. Kasi, di ba, parang sa mga relasyon, madalas nating nadidinig yung understanding is the key to happy relationship. Yung naintindihan ka, in a way, parang totoo naman, di ba? Pero hindi sa lahat ng panahon. Kasi nga po, may mga panahon na talagang darating na Mauubusan ka. talong pang-unawa. Mauubusan ka ng pang-unawa sa asawa mo dahil hindi mo talaga siya maunawaan. Kahit anong subok mong unawain, hindi mo pa rin maunawaan. Kaya ito ang mga sasabihin mo na lang minsan, di ba? Bakit ang liit-liit na bagay pinalalaki? Bakit mali na siya pa ang galit? Bakit alam na niyang mali, ginagawa niya pa? Di ba? Bakit sorry na lang ng sorry, pero paulit-ulit na lang ginagawa? Isipin mo ang labo. Yan po yung mga Diba? sitwasyon sa pagsasama ng mag-asawa na hindi mo siya maintindihan. Di ba? Ang dami-dami. Hindi mo, kahit anong gawin mo, hindi mo siya maintindihan. Kaya yung iba, gusto na lang makipaghiwalay. Diba? Kaya ang payo namin, again, maghanap ng taong sasamahan ka. Hindi ka iiwan kahit hindi ka na niya maintindihan. Oo, or maging ikaw dapat yun, di ba? Ibig sabihin nun ba, pagka ganun nangyari, hiwalayan na dahil hindi mo siya maunawaan. At yan ang ginagawa ng maraming tao, nakikipaghiwalay na lang. Pag di na po nila maintindihan ng kanyang asawa, hiwalay. Ito ang problema. Pag ganyan ang pananaw niyo sa pagsasama, sigurado maghihiwalay kayo. Sir, bakit? Kasi sisiguraduhin ko sa inyo, darating ang pagkakataon na hindi mo maintindihan ng asawa mo sa mga ginagawa, iniisip, o behavior niya. Hiwalayan na ba? Hindi po. Kaya nga po, maghanap ng taong sasamahan ka. Okay? Hindi ka iiwan kahit hindi ka niya maintindihan. Kaya may mga tao na kahit hindi naiintindihan, no, may mga mag-asawang patuloy pa rin nagsasama. Kasi naghahanap sila ng solusyon
sa kanilang problema dahil ang napangasawa nila ay si Mr. at Mrs. Right. Kasi sila mismo ay naging Mr. or Mrs. Right. Walang iwanan kahit hindi magkaintindihan. Diba? Ang ganda po. Oh. Okay, mamaya po, itutuloy po natin ang usapan kung ano-ano ang dapat ipaalam sa ating mga anak ko po kung sila ay maghahanap ng mapapangasawa. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Wag BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano ang dapat ipaalam sa ating mga anak o po kung sila ay naghahanap ng mapapangasawa. Sa ating episode na, siya kaya ang para sa iyo. Okay, tip number 1. Review lang tayo, review. Okay. Huwag maghanap ng Mr. or Mrs. Right. B, Mr. or Mrs. Right. Or maging ikaw mismo dapat ang Mr. or Mrs. Right. Number 2 tip, huwag maghanap ng taong magbibigay sa iyo ng ginhawa. Ang hanapin mo ay taong sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Tip number 3, huwag maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo ay taong kahit hindi ka maintindihan, hindi ka pa rin iiwanan. Ganda po niya. Number 4 tip na po tayo. Huwag maghanap ng taong gusto mo lang o kailangan mo lang. Ang hanapin mo ay taong gusto ng Diyos para sa'yo. Yan po ang isa sa pinaka dapat unawain ng napakaraming naghahanap ng mapapangasawa o makakasama. Kasi po kadalasan po, naghahanap tayo ng mapapangasawa. Uy, gusto ko siya. Kailangan ko siya. Okay, marami siyang pera. Maunawain siya. Dami natin ginagawa po. Okay po, wala pong masama doon sa mga bagay na yun. Yung po ang ginagamit nating panuntunan. Pero sa araw po na to, bibigyan po namin kayo ng ibang panuntunan na malaki po ang possibility. Mas malaki ang posibilidad na dumating po kayo sa punto magkaroon kayo ng maayos na pagsasama bilang isang taong kasal. Tama ka dyan. Kasi madalas kapag tayo naghahanap ng mapapangasawa o makakarelasyon, ang ginagamit natin puso. Di ba? Dahil in love ka or emotional ka, hindi naman masama yun. Kaya Ito po, makinig po kayo mabuti. Hindi po masamang maghanap ng mga pangasawa dahil mahal mo o gusto mo. Hindi po masama. Kaya lang po, delikado yan. Correct. Delikado. Bakit? Sabi ng iba, dapat daw, okay, pag ginamit niyo po ang puso, di ba ang puso po natin ay mapanding lang. Ano po ibig sabihin pangling lang? Yung gusto mo ngayon, kumisan after 1 week, hindi mo na gusto. Tama. Yung gusto mo ngayon, after 1 year, di mo na gusto. Ano pong punto nun? Kasi po ang puso mo panding lang. Marami pong bagay na akala natin gusto, hindi natin gusto. Kaya po, habang nakikinig kayo sa mga may asawa, hindi ba yung napangasawa nyo, gustong-gusto nyo? Ngayon, hindi na. No. Bakit? Kasi nga, ginamit yung puso. Tapos siya, yung pong problema po yan. Hindi po sinasabing huwag gamitin ang puso, pero ingat sa paggamit ng puso. Dahil marami na pong nasira ang buhay dahil ginamit ang puso sa paggamit Yung ng mga iba, asawa. Naalala ko yung sinabi ng Proverbs. Sabi doon, above all else, guard your heart. Bakit sinabing ganon? Diba? Kasi, kumbaga, yung puso natin, mapanglig lang talaga deceitful diba? At hindi lang yon, out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Kaya, napapaligaw ka, napapasagot ka kasi abundance ng Yan mo yung mga in love. Okay. Ito man ang sabi na po ng iba. Dapat daw, hindi panay puso ang ginagamit sa paghanap mga pangasawa, ba? Dapat daw ginagamitan ng isip. Hoy! Dahil hindi lahat ng ating nararamdaman ay tama. At kaya daw, mas mataas ang utak kaysa sa puso dahil dapat mas ginagamit daw ang puso ang isip kaysa sa puso. Parang may punto. Lalo na sa paghahanap ng mapapangasawa. Parang isipin mo, may punto rin naman, di ba? May punto. Totoo ba yan? Pero, Di ba? Dagdag ko lang dun. Ang punto, ano pong punto nun? Okay, mapansin niyo po, may mga pagkatao, love mo yung tao, pero walang trabaho. Hindi nag-aaral. Hindi ka may bigyan ng kinabukasan. Ano pang bayad na rin? At ano, mapakasalan mo ba yan? Yung po ang punto ng above yung isip kaysa sa puso. Love mo nga siya. In love ka. Irresponsable. Matigas ang ulo. Addict. Ang daming bisyo. Yun po sinasabi. So, gamitin mo daw ang utak Gamitin mo. ang utak mo higit sa puso mo. Yun po ang payo ng iba.
Pero ang payo namin, wag naman ganun lang. Maghanap ka ng taong gusto ng Diyos para sa'yo. Dahil hindi lahat ng gusto ng puso ay tama. At lalong hindi naman lahat ng gusto ng isip ay tama. Pero lahat ng kagustuhan ng Diyos para sa'yo, yun ang tama. So, ano po ibig sabihin? May mga pagkakataong puso ginamit nyo sa pagpapakasal, kahit irresponsible, pinakasalan nyo. O, ano nangyari sa buhay nyo? May mga pagkakataon naman, matalino. Nag-aral ba ito? Maganda ba sweldo nito? Maganda ba yung pamilya nito? Inaaral mabuti? Utak, kahit hindi ko siya ganong love, pero lahat ng bagay, okay. Logic says yes. Problema po dito, gano'n na po karami pagkakataon, ginamit mo logic sa pag-aasawa, mali pa rin. So, yun po yung sinasabi namin, okay gamitin ng puso, okay gamitin ng isip, pero higit sa lahat, ang gamitin niyo po yung kagustuhan ng Diyos sa buhay niyo. Oo, at saka kaya nga mas mataas ang langit kesa sa isip at puso. Kasi sabi natin, gamitin ang isip kasi mas mataas sa puso yon. Pero may mas mataas sa isip at puso Yun yung langit, di ba? At Kaya isa po, pa, dagdag ko lang yun kaya nga langit po, ibig sabihin, dapat po sa lahat ng ginagawa natin, kung gusto natin maitama ang buhay natin, hingin natin kalooban ng Diyos. Kaya kasi yung puso, pero mas mataas ang isip, gamitin ang isip, pero mas mataas ang Diyos sa lahat ng bagay. So, lalo na po sa pag-asawa, na medyo magkasama kayo sa mahabang panahon, hilingin niyo po ang kalooban ng Diyos, tanungin niyo ang Diyos bago kayo mag-desisyon. oo, may kilala ako parang tinitingnan yung lalaki, ay, there is kulang. Parang kulang to di ba? Pero hindi niya ginamit ang isip. Ginamit niya yung kalooban ng Diyos. Isa pa, di ba ilang beses ka na bang pinahamak ng puso mo? Maraming beses na, di ba? Yung akala mong mahal ka, ay hindi pala. Yung akala mong mahal mo, ay hindi pala. So, gano'n na po, ito po katunayan na talaga ingat sa paggamit ng puso. Oo. Kasi ilang beses na kayong nagkamali dahil ginamit niyo yung puso niyo. Ilang beses kayong napahamak dahil ginamit niyo yung puso niyo. Isa sa pinaka-importanting desisyon gagawin niyo, paghanap ng mga pangasawa, please, ingat sa paggamit ng puso. Minsan naman, utak naman lagi, di ba? Ilang beses ka na rin mapinanghamak ng isip mo. Yung akala mong tama, mali pala. Yung akala mong mayaman, ay hindi pala. Yung akala mong mabait, kasi pogi, hindi pala. Ano po ang problema po ng isip? Kasi pang isip, superficial, nakikita lang natin, obserbahan natin. Ang problema, marami po bang liligaw o maraming nililigawan, magaling umarte. Ano po yun? Yung gusto mo, inaarte nila. Pero pag kasal na kayo, lalabas yung natural. Kasi ginamit mo, utak mo. Ay, mukha. Ang problema, hula mo lang yun. Hindi ka sigurado. Kaya ingat din sa paggamit ng isip dahil hindi po 100% tama ang naisip natin. Marami na rin tayong maling ginawa dahil sa ating pag-iisip. Kaya ang tanong, kailan ka na ba ipinahamak ng Diyos? Ang sagot, hindi pa, di ba? Kaya sa paghanap ng Mr. or Mrs. Right, isama mo si Lord. Sama mo si God. Dahil sigurado kami, hindi ka niya ipapahamak. Totoo po yun. Sa mga naghahanap, please, sama niyo ang Diyos. Manalangin kayo mabuti. Sa mga nanay at mga tatay, hindi nyo kayang hadlangan o pigilan ng iyong mga anak kung sino pipili nilang mga pangasawa. Yes. Pero pwede ipanalangin nyo sa Diyos. Nagkabayan sila ng Diyos para mapili nila si Mr. at Mrs. Right. Kaya sa mga naghahanap or in search for Mr. or Mrs. Right, wait on God. He will put the right person in your life at the right time and for the right reason. So, ulitin lang po natin ang mga pinag-usapan natin. Ano-ano ang dapat ipaalam sa ating mga anak kung sila ay naghahanap ng mga pangasawa. Sabi ng episode na, Siya kaya ang para sa'yo. Okay, tip number 1, huwag maghanap ng Mr. or Mrs. Right. B, Mr. or Mrs. Right. Number 2, huwag maghanap ng taong magbibigay sa'yo ng ginhawa. Ang hanapin mo ay taong sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Number 3, huwag maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo ay taong kahit hindi ka naintindihan, hindi ka pa rin iiwanan. Number 4, huwag maghanap ng taong gusto mo lang o kailangan mo lang. Ang hanapin mo ay taong gusto ng Diyos para sa iyo. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-uusapan. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal mo sa buhay. Okay, closing prayer tayo. Manalangin tayo. Amang nasa langit, maraming pong salamat sa pagkapaalala niyo sa amin na kuminsan nagkakamali po kami. Ginamit namin ang puso at isip. Pero never po kami nagkamali pag sinusunod namin ang kalooban niyo sa aming buhay. Dalangin ka po sa lahat po nanonood ng programa ito. Maunawaan nila na may magandang plano ang Diyos sa buhay.
Gabayan niyo po ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga taong naghahangad na makakasama sa buhay. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Victor C. Ako lang po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang